Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? Eto na nga po ang ating mini roll cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, sugar 75 grams, cream of tartar 1/2 teaspoon, egg yolk 5 piraso, mantika 80 ml, fresh milk 80 ml, sugar 75 grams, salt 1/2 teaspoon, cake flour 140 grams, baking powder 1 tablespoon, at vanilla flavor na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, mantika, asin, asukal, baking powder, cake flour, itlog, at vanilla flavor. Atin na itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Imimix lamang po natin ito ng 3 minutes at pagkatapos wala na po siyang mga buo-buo ay okay na nga po ito mga ka-bakers. Basta po wala lamang pong mga buo-buo at higit sa lahat ay okay na po ito at pure na po siya. Ngayon naman, sa ating mixer ay inilagay na po natin ng egg white, cream of tartar. Katapos ay atin na nga pong buksan ng ating mixer at hayaan na po natin itong mag-mix ng mag-mix hanggang po sa umalsa po ito ng kaunti. At dahil umalsa na nga po ito, ay atin na nga pong ilagay ang asukal. Continue lamang po natin ang paghahalo natin dito or pag-open sa ating mixer hanggang po sa tuluyan na nga po siyang umalsa. At kapag ganito na po ay okay na nga po ito at pwede na nga po nating patayin ang ating mixer. Kuhanin na po natin ito. Ilagay na po natin siya sa ating unang minix. Okay, atin na po siyang ilalagay ng dahan-dahan. At kapag nalagay na nga po ito ng maigi or nalagay na po lahat, ay atin na po itong haluin. Yan, yung halo po natin dito kung kaya po natin na isang direksyon lamang para po hindi po ganun or hindi po masyadong bumagsak ang ating egg white ay mas maganda naman po iyon. At yung rubber spatula lamang po ang ating gagamitin para po mas cute siya. Okay, at eto na nga po dahil nahalo na nga po natin ito ng maayos, atin naman pong i-ready ang ating 2 piraso ng 11 by 15 na roll pan. At meron yung po pala itong parchment paper. Pagkatapos pa ay atin lamang po itong hahatiin sa dalawa. Pwede po tayong gumamit ng ating timbangan para ma-sure po natin ang ating pagkakahati. Pag nahati na po ng maigi, atin na nga po itong ipapantay or atin na nga po itong aayusin. Atin lamang po siyang ipaning ng dahan-dahan. At kailangan po pala na bawat gilid ay mayroon. Pati na rin po dapat ang gitna. At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Alam ko pong kayang-kaya nyo po ito. Ayan, at dahil naayos na nga po natin ng kaunti ito, ay okay na nga po ito mga ka-bakers. Basta po pantay lamang po ang ating pagkakaayos dito. At dahil dyan, ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200. Sa baba ay 200 din at ang baking time ay 8 to 10 minutes lamang. Pagkatapos ng 8 to 10 minutes ay luto na nga po ang ating cake, mga ka-bakers. Hanguin na po natin at eto na nga po pala ang kanyang itsura dahil pagkahango po ay agad po ito nitong tinanggal. Tinanggal po natin ito agad sa kanyang lalagyan para po masabilis po siyang lumamig. Pag malamig na po ay atin na pong tanggalin ang kanyang parchment paper or tanggalin naman po ang gilid. Okay? Pagkatapos naman po ay atin po itong gugupitin. Yan. Kuha naman po tayo ng ating malinis na gunting sa gitna. Pagkatapos po gugupitin natin ito. Okay. At dahil nagupit na nga po ito, ay ang gagawin naman po at maglalagay po tayo dito ng ating filling ng caramel sauce. Pagkatapos po ay atin na nga po itong irorolyo. Yung dami naman po ay enough lamang po na magkaroon po ang lahat ng ating malagyan at hindi naman po dapat yung konti lamang at hindi naman po dapat yung sobrang dami. At eto na nga pong lahat ang ating mga nagawa. Ngayon naman po ay atin na nga po itong hahati-hatiin. Okay? Magsimula po tayo sa gitna. Pagkatapos po ay hahatiin na rin po natin itong kabila. Yung dami naman po mga ka-bakers ay kayo na pong bahala kung gaano po kadami or kung ilan po yung hati na gusto nyong gawin. Siyempre hatiin din po natin itong kabila. Okay, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Hindi pa nga po nagtatapos dyan dahil hahatiin pa po natin ito sa maliliit pa. Yes, pwede po natin gawin yon. At pwede rin naman po magstay na lang po tayo sa kahit na anong size. Pero para po mas maganda ay hatiin pa po natin ito sa isa. Okay, ngayon po maglalagay po tayo dito ng ating powdered sugar. Yan, para lamang po design sa ibabaw. Tsaka mas masarap pa po ang ating mini roll. Ayan, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Kukuha po tayo dito ng ating baking cup
para mailagay po sa ating baking cup. Pero kung gusto niyo po siyang balutin, ay okay lang din naman po. Or kung gusto niyo po siyang ilagay sa tray na diretso, ay okay lang din naman po at maglagay na lang po tayo ng baking cup or ng plastic kapag po may bibili na po nito. Naku, napakasulit at napakasarap po talaga nito. Presenting ang ating finished product naman talaga na napakasarap mga ka-bakers. At eto na nga po talaga ang ating finished product. Nagutom na po ba lahat? Naku, kahit video pa lang po talaga nakakatakam na nga po talaga itong ating mini roll. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Swak na swak po talaga tong pangnegosyo. Tignan nyo naman po kung gaano po siya kaganda at very very delicious pa po talaga to. O di ba napakabongga? So okay, eto na nga po ulit ang isa sa ating mga sulit na pangnegosyo. Kaya naman po mga ka-bakers, aba naman, go 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 na nga po talaga. Pasensya na po't napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 31 verses 21 to 22. Purihin si Yahweh, kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin. Nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang ako'y itinakwil na. Ngunit dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Amen, amen, amen. Isa na naman itong verse o paalala ng ating Panginoon na tayo ay diringgin niya. Tayo ay diringgin niya at siya ay tutulong sa atin. Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. Sabi nga sa isang Bible verse, nakalimutan ko lang exact verse. Sabi nga, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen! Huwag tayo mawala ng pag-asa, okidoks, dahil ang ating Panginoon ay nandyan. Siya ay buhay at alam niya ang nangyayari at siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen naman talaga mga ka-bakers. Atin ulit itong pagnilay-nilayan dahil marami tayong makikita at higit sa lahat tututunan sa ating Biblia. Kaya naman mga ka-bakers, magpapasalamat po ako sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa Chef Randy Vlog. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.